So, paano natin umpisahan, Dij? Kasi si Mati, tinanong ko kayo ng oras, siya nagsabi ng 7 p.m. Hi, I'm DJ, Almond DJ of Encantadia Saga fan page, and this is Ashanti. This is the weekly discussion podcast for Encantadia Chronicles Sangre. I'm here with my co-admin, Admin MD, and our regular Ashanti speaker, Kovi, to talk about the week 9 Week. of Encantadia Chronicles Sangre. So we have a lot to talk about. A lot. Hala. Marami pa. Tapos na tayo ba yan, no? Mga 30 minutes. Di ba dami naman naganap this week? Napanood mo na ba? Nakahabol naman. Ano nga ba nangyari? Ano nga ba nangyari? Ang highlight ng Monday episode, yung sa Batis nga. Ayun, si Batis. RIP to Ay, really? Patay na ba siya Alias. talaga? Ewan ko lang din. Pero You think? it's Sa hard to tingin mo? tell. It's hard to tell. Tingin ko parang... Kasi di naman natin yung laws of the world. Physics. Yeah. Ano bang physics ng bathwater ni Halia? Paano ba siya mag-ano? Kasi noong una, hindi naman siya sentient, di ba? Di naman siya may personality Wala in a siyang sense. physical form. Yeah, so Water lang. possibly something na nangyayari over time. Hindi naman siya agad-agad meron na siyang sariling pag-iisip. So maybe it's possible na once mag-melt, maging tubig ulit siya, it might probably take time to regain yung sentience niya. So ayun yung theory ko. Baka hindi siya agad maging sentient ulit. Kasi tubig lang naman siya eh, di ba? Parang if magiging solid siya, ipabalik siya sa liquid state, possible na bumalik siya sa dati. Pero for me, okay lang din na nawala yung Batis, at least for now, kahit for now lang. Kasi ang dami ng super powerful artifacts na parang nakakaano sa plot. Parang so convenient masyado na andun sila at pinapadali na yung buhay ng mga characters. And I'm actually, isa pa, one other thing na nangyari din this week is yung tinago nila Imaw yung Akashic. They parang ginawa niya is pinatago niya dun sa Sa kambal. flashback. So, I think it's good na wala na yung mga ganong artifacts for now para hindi naman madali yung buhay masyado ng mga tao, mga characters natin. Hindi siya masyado convenient. So, ayun. I think, Siguro for ang me, it's ano a good lang din, one. for those two, wala kasi silang hinihiling kapalit. Kaya parang naging free ano siya, free service. Sana meron siyang True. hinihinging kapalit na ano, yung katulad nung kay Batis before na mag-alay daw ng buhay ganyan. Pero Yes. para mas ano siya, mas rewarding yung ano, yung makukuha mong answer. And both party may nag-gain kasi parang ang nangyari lang, nanghihingi siya ng information, binigay niya yung information. And yun na yung end nung transaction nila. Wala nang exchange. Ayun nga. Noong una Pero yung Akashic, diba? mm, Parang noong una yung Akashic meron, pero parang nawala yun after. nga, parang akala natin all this time na yung Akashic, mababasa siya nung nilalang. Ang kapalit nun is yung energy ng tao na yun. Pero ang nangyari Eh, pala is kasalanan pala nung batang Mitena. Parang yeah, ang hindi ganda sana parang nun, no, na may kapalit. Imbis na open for all. Kasi parang ka nagkaroon ng ano, chat GPT. Or, ChatGPT. di ba, parang, Ay, or nagkaroon ka ng access sa Google, meron ng ano, gino uh, Google. Ayun. and, Totoo. I think parang akala ko naman nung una, kaya super lala nung kay Imaw dahil nga mas malakas yung life na sinubukan niyang alamin, which is si Metena. mm, Na baka pag hindi kasing grabe nung kay Metena, it's gonna be less, ano, di ba? Ilang years kasi siyang tulog, di ba? Baka naman hindi ganun kalala kapag ordinary encantado lang. Pero yung mga sumunod kasi parang wala siyang consequence yung paggamit ng Akashic. So parang hindi ko na alam kung ano talaga yung rules ng Akashic at that point. Sobrang napadali talaga yung buhay nila. And nabawasan ng konting conflict and struggle. So I think it's good na medyo nabawasan sila for now. We'll see kung ano ng takbo ng story moving forward for those artifacts din. well, before that, siguro, itanong ko na lang din. Although, hindi ko naman natin ka-question yun din yung naging decision din ni Micah towards saving yung anak niya. Anak niya pala si, hindi Larkin Taylor. Hedrick. Hedrick, Yan, ayun. Hedrick.
anak niya para si Hedrick doon. So, yun yung naging decision niya to save yung life ng anak niya. Pero you think justifiable ba yung mga inopen niya na? Kasi parang for me, parang Yeah. dapat supposedly nag-end na siya doon sa Batis. Kasi after, kasi di ba siya rin yung nag-open kay Metena na may isa pa siyang pwedeng tanungan, yung mga kambal diwa. Parang Yeah. nung sinabi niya yun, na-cross niya na yung line towards na hindi na saving Hedrick lang yung niya para gawin niya yung decision na yun, para mag-come up siya sa decision na yun. And parang borderline na siya talaga, ally na siya ni Pitena. Kasi parang kung titignan mo rin siya during the scene nung exchange kay Batis. Yung pagiging sul-sul niya doon, yung ginagatungan niya talaga si sila Mitena, na parang nagsisinungaling ang Batis, ganyan. Ang villainous na nun, hindi na siya, ang purpose na talaga niya is sumipsip na kay Mitena. Hindi na dahil lang sinesave niya yung anak niya. What do you think? Yeah, medyo yung tone lang, siguro ng pagkakasabi. I mean, kailangan pa rin naman niya i-prove na tama yung sinasabi niya kay Mitena, di ba? Para naman hindi masabi na nagsisinungaling lang siya. At para naman ma-justify yung pag-save sa anak niya. Pero siguro the way lang na nade-deliver siya or ni-write yung lines para just to prove na nagsasabi siya totoo. So maybe dun lang yung medyo problem. And yun namang sa Makambal Diwa naman, I remember, tama ba? Ang nangyari naman doon is to save yung Adamya from being parang mass genocide na ata ang gagawin ni Mitena sa Adamya if talaga hindi makita yung Akashik eh. Okay. So, So, stand corrected ako. Akala ko yun yung yun naman yung purpose, which is, I think nice. Kasi pinigilan din siya ni Imaw na gawin yun. Pero syempre, ano bang gagawin ni Micah, di ba? Kaya lang ba niyang maubos ng mga Adam yan. Kaso, yun nga, I think it's good. Kaso nangyari kasi siya magkasunod, dalawang magkasunod na beses. Baka kasi yun lang din yung alam ni Micah na sikretong pwedeng ipampalit sa mga bagay na gusto niya i-save, di ba? So, I think it's fine. Especially since yung pinagpalit niya is yung buhay ni Hedrick tsaka yung mga Adam yan. pero sana na lang din. Parang at the back of her mind, meron din siyang personal agenda din on doing those. Kasi parang na-establish naman yata nung 2016 na yung mga actions niya rin naman is not really towards the greater good, di ba? Noong una, I think talagang kung sino yung most powerful. Di Kung ba? sino Parang dun yung siya parang on the winning papanig. side, dun siya lagi. Kung sino yung parang mananalo, dun siya lagi nag-aano. Pero parang later on in the story, parang dun na siya sa kung ano yung tama. Especially yung kapatid niya si Kaisan. I'm actually very touched na yung ni-reveal ni Sir Noel yung design for Micah. Tapos yung isang weapon doon is named Kaisan. I'm like, ang ganda. I like that part. Kaisan yung pangalan ng weapon. So, parang maganda talaga yung character development ni Micah. Kaso yun nga, siguro we can't really ignore her history din. Another highlight din nung pa- this week's episode is yung introduction ng Kambaldiwa. Kakambal ng Brilyante. Yes. Which implies na they're born at the same time na naging apat yung Brilyante. They live their lives prior pa. So parang naging yung spirit nila napunta na lang sa mga brilyante. So hindi ko Ay, sure hindi ka yung make sense. parang another Chronicles. Kung- I think it makes sense. Kasi especially for a villain, it makes sense for me. Kasi ang unang theory ko, bakit merong Hathor sigil kay ah, Alipato is dahil yung first na tagapangalaga niya ay Hathor, di ba? Kinoment ko rin yun kay Sir Noel kasi parang 'di ba ang nirelease niya kasing character design ni Alipato is yung meron ngang ay wala pa. Walang puro Wala. parang emblem lang ng parehong emblem. Yung nasa chest tsaka yung nasa belt, emblem ng fire. Then yung Yeah. nasa kasi, yung nasa actual, yung nasa series mismo, may emblem ng Authority sa belt. Ang comment ko was yung design nga ni Sir Noel na nirelease niya na parehong emblem ng fire. Makes more sense kasi nga wala dapat allegiance. Yung Kambaldiwa ng Brilyante ng Apoy. Yun yung theory ko na kung sino yung original na tagahawak, baka dun niya doon sila nakakuha ng inspiration sa aesthetic nila. Pero parang nadibang ko yung theory na yun, naisip ko bigla si Abilan. Kasi bakit naging mulawin kung si Minea yung first na tagapangalaga ng Bunyate ng Hangin. So it doesn't make sense na in that theory sense. So, pero I think yung idea brought upon by
Sir Noel makes a lot of sense, especially for someone like Avilan na mulawin siya. Bakit magiging mulawin yung form ng brilyante ng hangin kung wala pa naman talagang mulawin na nakahawak ng brilyante ng hangin, di ba? So, that idea is good. Sabi ko lang kasi na it would be interesting kung early Encantados na yung mga kasabayan ni Cassiopeia, kumbaga, hindi first holders, pero kung saan nanggaling sila Alipato, sila Abilan, Saria, and Agua. Ganun na sila katanda. Tapos, hindi mo rin kasing masasabing sila yung first holders. Kasi according sa lore, ang first holders naman talaga nung separated na gems is sila Armeo, Minea, si Imaw, tsaka si Arvac, 'di ba? Yes. So, technically sila yung first holders ng Kasi gems. nung pagkabiyak ni Cassiopeia pa lang, Oo. inang brilyante. Pero ano ko lang to, parang hindi naman theory pero headcanon na it would be interesting kung itong apat na characters na to is sila yung rason kung ba't may inang brilyante. So parang they sacrifice their lives para mabuo yung inang brilyante. And then yun yung ginamit nila para talunin yung Etheria nung panahon nila Cassiopeia. So parang mga Olympians, yung gusto mong ano. Sila yung origin mismo nung Para Yes. nung nag-triumph nga against Etheria. Nagsanib puwersa sila. nagsanib puwersa sila para matalo yung Etheria. Ah, So nagsanib puwersa yung parang sabihin na nating life essence nila para mabuo yung mabuo yung brilyante. brilyante. Oo. Kasi yung brilyante nga came from ano? Yeah. Emre. Hindi, pwede yun nga pwede namang nga galing siya kay Emre. Si Emre yung let's say nagbigay ng brilyante, pero yung way kung paano niya inano yung inang brilyante is what if nag-ask siya, sabihin natin, nag-ask siya ng mga engkantado na gustong ialay ang Gustong, buhay nila para sumali. mabuo yung inang brilyante, kumbaga. Magandang chronicle siya next. Charet. Yeah, New Chronicles, parang prequel-ish for... Sabi ko sa inyo, dapat nag-Etheria na lang talaga muna tayo bago to. Oo, actually. Mas maganda kung na-flesh out muna nila yung storya ng Etheria. Parang Nagbura na lang naman din sila ng ng mga canon noong 2016. Eh di burayin na natin yung canon na nagkaroon ng Etheria noong 2016. i-flesh out muna nila yung Etheria bago sila kumuha ng ideas from that story. Katulad nung storyline nga ni Mitena na tatay niya sila Memen and such. So, 'di ba? Para sana may build up, may foundation talaga. Yeah. Yun lang ang bag ko for today. Thank you, Cobes. Thank you. And yeah, I think it's very interesting yung idea na previously living beings na yung mga kambaldiwa. Kasi in my mind, noong una, I was thinking na kung apat yung kambaldiwa, one for each gem, was there kambaldiwa nung inang brilyante pa lang siya. Kasi parang there was a time talaga na Apat yung ulo niya. ito pala siya. Oh my God. Okay, pwede rin. Sige. Di ba para kasing for a long time, inang brilyante lang siya. Isa lang siyang brilyante. So, is there one Meron bang kumakatawan Gabay para dun Diwa sa inang brilyante? yeah. And then, na-split ba yung personality niya into 4 different beings? Parang ganun ba? Umabot tayo sa inside out na na premise. Oo nga. Parang parang Merong angry. emotions. Si anger, Oo nga. si sadness. How do you feel naman na meron ng lagusan sa dalampasigan ng Adamia? I think it's a good idea na meron sa Adamia. Fans have been thinking about a possibility na meron pa ibang lagusan based on different element. Yung asamin kasi sa lupa, tapos sa hangin yung sa mulawin. Tapos ngayon sa tubig naman. And there's also talks na parang yung sa bandido is yung sa fire kasi malapit siya sa Labanea. So, nabasa ko nga. maybe it's a deliberate choice na nasa dalampasigan siya, pero I would have preferred it to be underwater para may konting struggle. challenge. Struggle, tama. May challenge para mapasok siya. And the actual reason bakit di siya nagagamit.
Kasi mahirap talaga gamitin yun Marami sa sa free access. ilalim Parang ng tubig, similar diba? dun sa similar dun sa Lagusan ng mga Mulawi. Kasi Yes, you exactly. you could actually reach it lang kung lilipad ka papunta doon and very stormy yung location. Yeah. Even discipline na ni Lacan before na kailangan ng malakas na wings and then yung lungs mo kailangan talagang physically tasking siya for anybody na gusto dumaan doon. Kaya mulangin lang din nakakadaan kasi sila lang yung strong enough physically para withstand yung challenge doon. So, I think it's interesting naman na instead of it being physically challenging to go to, ginawa na lang nila na mayroong bantay, which opens up a lot of more questions for me. Feeling ko mas simple na ginawa na lang mahirap langoyin Ah, kaysa bantay kasi more questions talaga. As in, sobrang dami questions in my mind. Noong una kong nakita yun sa teaser, I was thinking na meron bang another society of people underwater in Adamia. And yun ba yung way para papunta sa lugar nila? Hindi ba yun yung actual na lagusan? Baka yung parang lagusan ang doon pa nangyari sa ngayon, lugar every nila, time di na ba? mabubukas siya, may representative na. May iaalay Ay, na sila lagi na, ikaw na yung bantay ngayon. Kasi patay na yung previous. oo nga, no? Para isip ko nga ano yung lore naman itong bantay. And since, I'm assuming na since natalo ni Olga na at meron na siya ng susi, pwede siyang pumasok anytime, pwede niya kalabanin ulit. Anyone else who wants to go through it, kailangan nilang kalabanin ulit and then, bagong susi? I don't know. I don't know. Hindi nga, parang Pero, nabanggit ba no, before or during the fight, na kailangan nilang kunin yung shell dun sa ano. Kaya nagulat ah, ako, bakit hinablot ni Olga? Paano? ayun Klepto ka nga. te. Snatcher pala si ate. Well, for me din naman, okay naman ako dun sa thought na merong pang other lagusan. Parang sana mas challenging. Pero siguro limited din naman sila. Baka hindi pwedeng basahin yung costume, ganyan. Hindi Yeah. pwede sa salt water. Pero, Isip ko din baka dahil sa budget yung reason mm, yung bakit. and tingin ko hindi naman sila constrained sa effects. Tingin ko kaya naman nilang ma-achieve yun. Kasi iniisip ko, sana ano na lang, sana may balon sa likod, gano'n. Para umangat yung Totoo. water doon, tapos doon sila lumabas. Yes. Para may effect na gano'n. Hindi lang siya ano, kasi yung idea na gusto ko sa Mulawin portal, pumasok sila sa Himpapawid, lumabas sila sa Encantadia, Himpapawid pa rin. Tapos Oo. bumababa sila sa Avila, sa Avalon, di ba? So, parang maganda idea rin kung dalampasigan sa Encantadia, sana dalampasigan din sa Mundong Tao, kahit Manila Bay Sa, lang, di ba? sa Dolomite Beach, gano'n. Ay, ah, para na-align siya thematically, di ba? Kung tubig O kasi yung paglabas kasi portal, nila, biglang and parang yung construction site what akong incidents pa na saktong-sakto sa isang random arc. sa Distrito 6 Parang din. parang sinadya, 'di ba? Sinadya na nandun yung portal. Sana kinip nila yung lore nung Asnamon nung 2005. Kasi after mo banggitin yung Asnamon Boy Nazar, sasabihin mo kung saan mo gustong mapunta. Dalhin mo ko sa pinaka mapanganib na lugar sa mundo ng mga tao. Then dinala siya sa Riles ng tren. Tapos doon niya iniwan si Baby Lira sa Riles ng tren. Di ba para it will make more sense kung saan sila lalabas after nila lumisod. Since nabanggit ko na, anong masasabi mo sa bagong engkantasyon para ma-access ang lagusan sa dalampasigan ng Adamya? Aquafish. I don't mind it personally. Pero mayroon bang ibang word for tubig na nagamit na before? Pero yun nga, Masyadong siguro very kasi masyadong familiar. oh, Familiar tayo sa very word na aqua, di ba? kung i-compare mo kasi siya sa Asnamon, kasi syempre ikaw, well siguro nung time na hindi mo pa alam yung Asnamon, nung sinabi na yung Asnamon, na-refer mo na siya na sa pangalan ng tree, Asnamon tree siya. Yung Aquabesh, ano siya? Yun ba yung pangalan ng beach? Ganyan. Yun yung pangalan ng Okay. resort. Water portal. And it's becoming parang ano na, Anyway. pwede pala unfiltered dito. Ba't nag-iisip ako na? Kasi parang feeling ko kasi nasa ano pa rin ako. Nasa Ashanti pa rin ako na kailangan mag-isip ng magandang term. Very ano siya, very cheap for me. Parang ang trying hard niya maging ano, pop culture. When in fact, pag ito naalala mo for some time, it won't have the same impact ng Asnamon Voyenazar. Kasi parang kapag binanggit mo yung Aquavesh Voyenazar, parang more on laughable siya, not really engaging dun sa essence nung fandom nung mismong Asnamon trip. You can take it seriously, kumbaga. Oo, Kasi yun. masyado siyang funny. Hindi Isip ko nga naman, Yun nga yung masama doon, hindi siya funny. ay, hindi siya funny. Ang weird lang din, kasi yung sa mga bandido, yung password din niya para lumabas yung muka, ako, as na one din.
as naman Voy Nazar, akala ko naman at that point, yun na talaga yung actual password. Kahit Na wala anong na ibang sagutan. password. Nanggaling ang mga brilyante sa iba't ibang part like yung bulkan, dagat, himpapawid at ilalim ng lupa. Then binuo lang ni Emery at saka binigay kay Cassiopeia. Based yun sa videos ng mga stone. Hindi ko alam yun. May video ba na ano? Yung mga ano. Mga random B-rolls, no? Oo, yung mga random B-rolls na ano, pinapakita nila kapag I like ang the hirap idea. kasi kapag ano eh. Ang hirap mag-drop kasi ng mga ganun eh. Kasi parang hindi mo siya pwedeng i-disregard. Kasi, bakit nakakontrol ng brilyante yung elements kung hindi talaga siya yung pure embodiment ng elements itself. So, possible nga na, kumbaga kinuha yung mismong essence ng elements tapos crystallized into a gem in a way. I think that's a good theory. So ayun. 'Di ba especially nung nakuha ng at least sa simula sa 2016 version nung nakuha nung nanakaw ni Perena yung brilyante ng apoy, nag-snow. Talagang tied talaga yung nature sa mga brilyante or tied yung brilyante sa nature itself. So, it makes me wonder ngayon kung ano mangyayari kapag may na-destroy na brilyante. Like, Ihabol na rin natin siguro para hindi naman tayo agad-agad dun sa ano. Parang binara ni Metena si Zaur. Isa ka bangkera tulad ko. Ako lang ang pwedeng kumausap sa mga kambaldiwa. ang At saka sassy. yung ano, ang lalim ng voice ni ano doon ni Rian, nakakaloka. Galit na Ang galit. gigil si ate. Piece by piece, ini-establish na din na nila nga na ano, na nagkakaroon ng reason si Zaur to go against Mitena. Sana meron pa. Mas maraming ganun. Maraming moments na ganun. Tsaka ang Kaya pangit parang din ng ang work sleeper culture kasi nila, no? niya, ang pangit Ang ng pangit. work culture. Kasi sila nag-aaway. Parang nagbabangayan. Tapos competitive masyado in a not good way. Tsaka Competitive in a parang sa toxic workplace hindi way. yan dapat, 'di ba? Hindi mo siya dapat ina-address na may crowd, dapat one-on-one kayo. Yeah. One by one kayo dyan. Coaching sila. It's nice na, yun nga, nagda-drop sila ng ganito na piece by piece. Pero, hopefully, sa next na, habang dumadami yung ganitong events nila, is, na-emphasize lalo yung magiging feeling ni, papakita na nag-grit na siya ng ngipin niya na parang nanggigigil na siya, ganyan. Yeah. Siguro ngayon lang nakukulangan pa ako pero marami pa namang episode. Marami So pa naman. baka doon pa lang natin Ilan pa makikita. lang naman. Parang di pa naman yata lumabas sa isang kamay yung bilang. Yun. I think Friday yung episode na pinaka-highlight Friday. for me is yung meeting ni Tera tsaka ni Irena. Personally, yung part na, I guess wala pa sa Friday episode, pero yun yung part na yung fight ni Perena tsaka yung mga underlings ni Gov Emil. I think that's a really good scene since ang ganda talaga ng fight scenes, I think. Maganda talaga yung execution ng fight scenes ni Perena dun sa part na yun. And medyo gusto ko yung drama in a sense na hindi siya nagkaabutan talaga. And this time, hindi siya yung as in nainip lang si Perena na kaya umalis. This time kasi naramdaman niya yung brilyante ng apoy kaya siya umalis, kaya di siya naabutan ni Tera. Which is good. I think maganda yung flow ng mga pangyayari. Hindi siya yung pilit na talagang ayos sila pagkitain for no reason. This time, there's a reason bakit di sila nakita agad. Which I like. And yung mismong fight scene, gustuhan ko siya. And just one thing na gusto kong i-note din that I really liked is medyo campy lang pero yung bumagsak na kulungan kay Perena parang Oh my nagulat God. talaga ako doon. Nagulat ako doon kasi parang di ko alam kung matatawa ako or matutuwa pero ultimately I think natuwa ako kasi parang campy niya tignan na in a sense, in a good way pero kumbaga this is the kind of campy stuff you see in a Afternoon Prime. superhero show. Hindi, afternoon prime tong Campi Show. Campiness. Hindi to pang Yung campiness niya. Hindi to pang prime. Pero kasi di Wag ba, nating wag na if you think sugarcoat. about it, parang for a superhero show, since superhero daw si Tera, it makes sense na may ganong weird, campy shenanigans. Kasi kapag ilalagay mo to sa regular drama lang, it looks weird, di
Diba? Ang campy tingnan na in a bad way. Pero, campy siya in a good way since it fits the theme. Kasi, well, medyo out of place kasi medyo sa mundo ng tao, ang atake nila is realistic. Pero if in the first place, yung take nila is a little bit different in a sense na parang superhero talaga yung theme nila. It fits. It should fit naman for me. Tapos, especially biglang na-electrocute pa si Perena. Para siyang camping nga siya, ititignan mo siya in the totality ng mundo ng tao. It doesn't fit kasi masyadong serious yung tone na ginawa nila for that. Pero if yung tone nila is nagmamatch sa fantasy, maybe not fantasy, maybe sa superhero theme, it would have been okay. It would have been fine, I think. Kaso yun nga, medyo out of place siya since hindi yun yung atake na ginawa nila simula pa lang. So, for me, it's personally, kahit if I'm looking at it in isolation, siya lang yung talaga titignan ko. Natuwa ko doon kasi something that supervillains actually do. Supervillains ng superheroes, superhero villains, ganyan. So, pero yeah, I admit na medyo out of place siya tingnan sa serious tone na ginagawa nila sa mundo ng tao. Pero natuwa lang ako. Parang there's a glimpse of the things that I kind of expected for the superhero arc ng ni Terra. Tapos bilang tawa ko sa electrocute pa si Perena doon. So medyo funny siya. So ayun. Yun lang yung gusto kong Hindi kita i-highlight. masusupport ko dyan. No? Okay. Hindi kita masusupport dyan. Yeah. Kasi Yeah, parang, kasi parang ang ano niya nga, yun nga, ang campy niya nga for the series na lang. Siguro kung sa end ka siya nangyari. Baka, sa loob. baka Yeah, ibigyan ko pa ng pagkakataon. Kasi parang meron namang chances na ganun sila manghuli before siguro, or kung paano sila, ayun nga, paano sila kumilos. Paano yung way nila ng panghuhuli sa Enka. Mhm. Pero, you think, in real life, sa estado ng El Toro, gagawin ba nila yun? Na Siyempre biglang may hindi, pero may babagsak na cage. siyempre hindi. Pagkapindot mo Kaya, ng button. that's why I said na parang out of place siya sa current implementation din ng mundo ng tao kasi gusto nila ng serious and realistic pero it should fit naman kung hindi yun yung tone na ginawa simula pa lang. Kung talagang kumbaga, they committed sana sa superhero theme ni Terra. Pero hindi kasi yun yung tone na ginawa simula pa lang. And siguro one thing lang na medyo weird, as a covered court pa sila, public covered court pa yun. So, may Siguro time sila na maglagay ito ng siguro madali na lang siguro siya hindi mo justify, i-fix siguro kung hindi na lang yung Zelda. Pero siguro kung alam mo yung something else. may isa dun sa mga tao ni Gov na nakapag-posas kay Perena agad. Yeah. Possible, 'di ba? Kasi syempre hindi na siya makapag-evictus noon, marami na siyang hindi magagawa no? Or kung may paglalaban naman niya yung makapag-fight scenes naman siya. Pero at least bound siya sa cuffings. Pero nung dumating na si Olgana, yung nagsasaksakan na sila doon. Yun na yung next natin na topic. Di ba ang galing ko mag-segue? May flow talaga. Yung yung saksakan spree nila Olgana. Kasi yun naman talaga yung nangyari. Parang nagkataon naman talaga na lahat ng babaeng nakita nila that time naka-brown. Pati yung mga parang factory worker ba yun na nandun, yung nasa warehouse. Okay, tapos si Dina na naka-brown din. So hindi ko siya talaga totally na pick up. Ang akala ko, nag-start lang sila ng commotion. Pinatay lang, Saksakan dapat spree. nila. As in, dapat little na. Kasi, ang naging reasoning naman, later on, sabi, wala pa rin nakakita sa atin, wala pa rin lumalaban. Paano lalabanan kung hindi nakakita? Paano nila para sila nakasigurado na makikita rin sila ng sangre? Diba? Paano nila naman, anyway, since baka isip nila sangre, baka makikita Hindi ko dapat na-catch yun. Sinabi nila yun na Sinabi
fish data. Wala pa rin nakakita sa atin and Nung wala pa rin after na nilang lumalaban. mananaksak ng mga manaksak. Mm. Yung Sa nasa warehouse factory na. sila. Uh, Ah, sa parang naisip, sabi, walang lumalab. Siguro in-expect na lalaban. Lalaban dapat yung sangre if ever. So, which is totoo naman. I think, if nakita sila ng sangre, and assuming nila, ina-assume nila na makikita sila ng sangre since nakita sila ng other sangre, di ba? So, in-expect na lalaban. Pero, di ko rin guess bakit nila tinuluyan. Bakit nga hindi ba? ano yun, no? Wala Hindi lang. din na-explain kung bakit hindi sila nakikita. Walang explanation. Parang bigla, So ano na lang far. talaga siya, in-insinuate na lang din ni Vegeta nung pagkarating nila na tila hindi tayo nakikita ng mga nilalang dito. Which, yun yung isa pang parang point of Questionable. discussion for a lot of fans. Ano ba yung reason bakit di sila nakikita? Kasi parang it doesn't seem to be consistent. Especially since nung una, lumabas sila sa... I mean, nagpakita sila kay Teo. Nakita sila ni Teo eh. So bakit nakita sila ni Teo pero di sila makita ng ibang tao? So that's May questionable. ano ako doon, may theory ako actually, pero gusto ko lang maka-receive ng tawag dito, ng approval. Tawag approval or basta 'yun. Um, siguro ang makakakita lang sa kanila is yung mga believer ng mga engkanto. Iniisip ko kasi ang reason ko bakit ako nag-come up doon is si Theo kasi naniwala na siya 'di ba na may danaya, na may diwata. Kasi nagpakita talaga sa kanya na nag-transform si Danaya into a dog that time. So naniwala na siya na may diwata. So siguro ang reason kaya nakita ni Teo sila Vestita, sila Olgana that time, 'di bang nasa Asnam ay nung nasa portal sila malapit. Is yun nga, believer na kasi si Teo that time. Siguro, ang question na lang na hindi pa talaga na-answer. I mean, since this is more on speculation pa naman, di ba? I really hope na meron siyang explanation. And one other thing na hindi pa na-answer is anong pinagkaiba ng mga minayabe sa Encantado? Bakit hindi siya nakikita? Kasi yung mga Encantado nakikita naman eh. Especially someone like Hitano na tumira sa mundo ng tao. Tapos andyan yung mga Hator na ilang beses nakita rin naman sa mundo ng tao previously ng mga tao rin. So, ano yung difference nila, bakit di sila nakikita? My theory initially is dahil meron silang powers na binigay ni Mitena through Esperanto. So, yun yung reason possible reason for me na bakit di siya nakikita. Kasi, parang, for me, parang di naman iba yung minayabi sa mga Encantado. Parang naging defense lang talaga is separate siya ng pinanggalingan, ng location. Pero if there's an actual different explanation, sana ma-explain siya, mapakita. Kasi even si Muyak before, nakikita siya ng mga tao eh. Diba? Di naman nila kailangan maniwala. Kasi, I mean, si Berto, eventually naniniwala siya kasi parang nakikita si Lyra na may powers. Pero, yung first time na nakita ano pa nga ng parents ni Lyra? Ay nung Milagros pa siya. Si Milagros. Yan. Yung parents ni Milagros siya Milagros. noon. Pero hindi ko maalala yung Oo. pangalan nila Angelo De Ano Leon parents? before. Forgot. Pero, yeah. Iba na nakita siya as baby pa lang. Nakita nila si Muyak eh. Oo nga So, no. di So naman it kailangan contradicts maniwala din. para makita si Muyak. And even yung mga kasama ni Chuberto na di naman naniniwala sa kanya. Parang sinasabi siya na parang nasisiraan na siya ng loob, ng ulo. Yeah. Di naman naniniwala, pero nakita rin nila si Muyak. So, hindi naman kailangan maniwala na para makita siya. So, maybe depende sa type Sa of writer. creature. Charot. True, pero kasi naisip ko yung mga retro hindi naman nakikita eh. Pero di ba eventually, magbabanyuhay yung mga lambana into retro. So, ano ba yun? Added powers ba nila yun? Na kapag nagbanyuhay na sila, hindi na sila makikita. So, parang mag-transition sila sa ibang creature na totally. Hindi, Kaya pero di ano sila na yun, ito, Encantado to Encantado yun. yung Yung pag-witness nung from Retre, ay from, yung panyuhay.
Ay, oo. Pero yung retre sa mundo ng tao, nung kinuha sila Akil, hindi sila Ah, nakikita ng mga tao, di ba? oo nga, oo nga. So, yun lang ba nakikita pero yung retre hindi. So, siguro may something about pagbabanyuhay. Kaya hindi na sila makikita afterwards. So, parang naging akin na sila sa mga elemento ng mundo ng tao na hindi na sila makikita. So, yun lang yung gusto kong malaman yung actual rules for certain creatures, bakit hindi sila makikita ng tao. Sino yung mga dapat makita, sino yung mga hindi dapat makita. Para, we have a Pag solid naka-costume siguro. eh, costume. Wala na akong maisip na reasoning kasi parang baka kasi naka-costume sila Organa. Although nag-costume din kasi si Danaya nung kalaban niya na sila Organa. Pero nakikita pa rin siya ni Teo. Yeah, yeah. Tsaka yung pa si Akil pala, hindi pala siya royalty, di ba? I mean, noble siya dahil of his rank, pero hindi naman siya Hindi royalty. siya Parang meron kasi lumalabas na theories naman although na hindi ko sure pala from kung ang royalty canon is daw, from 2005 ba? Kasi 'di ba yeah. sila Amaro. Hindi ko ano bang lineage ni Amaro? Amaro yung tatay niya, 'di ba? Tama ba? Ay, oo. Yeah. Alam ko lang Hapetarian si Amaro yata. Pero hindi ko maalala kung meron ba siyang royal blood during Kasi his time. naman, sabi naman sa 2005 daw kasi, hindi ko alam kung 100% true, pero sa 2005, yung mga royalty lang daw nakikita ng tao. Yung mga hindi royalty from Encantadia, hindi makikita. So, that's a May possible ganun. thing din. Possible din yun. Pero I don't think na mag-a-apply siya for 2016 kasi nga si Hitano tsaka si Akil, di naman sila royalty. Hindi siya royal blood. At least noble lang sila by rank dahil mga general sila. Ay, captain si Hitano. General si ano, di ba? So, I'm not sure kung parang hindi siya mag-apply for Encantadia. Hindi sa Inuo pa. Sa Inuo, hindi rin siya royalty. So, alam mo kung mag-apply pa rin yung rule na yun, na royalty lang makikita ng tao for Encantados. Pero, I'm just gonna assume na lahat ng Encantado makikita ng mga tao. So, Or baka what's ano different din. sa mga Miniaki? Baka by choice din ng Encantado kung gusto siyang makita. Baka hindi lang alam nila Vegeta at the time kung paano nila May powers pala. May on and off switch pala. i-manifest na, uy, On and off gusto kong makita nyo. So, ayun lang. Sana masagot yung mga ganong questions about visibility ng mga certain creatures. Sino yung by default makakita, sino yung hindi. Hindi pala natin nilista yung mga questions. Sa edit na lang. Naka-flash sa screen yung mga naging questions ni DJ dito. Si DJ lang. So siguro nagkita na finally si Perena and si Terra for a small amount of time kasi hindi pa naman sila totally nag-usap. Parang tinawag lang ni Terra si Perena na Tia Perena pero that's it. Oh my God. Di ko siya naramdaman. Sa dami ng Di mo siya naramdaman dahil pinalipas mo na lang or yeah, I would like to detract my previous statement from the previous Ashanti na parang hindi naman siya gano'ng katagal. Pero matagal nga siya. Sorry. Matagal nga siya kasi sunod-sunod ganyan sila. ganyan kayo. Sorry po. Sorry na dahil busy sa life. Pero Ay, sorry sorry, hindi ako busy sa life ko. I'm so sorry. Joke lang. Pero parang kalahati na ng series yung paghanap ng Kitera. Kung bibilangin yung episodes. Cut ko lang saglit May naghihilik ba? Sorry, Yeah, baka wait lang. nakakabala kami. Hello po sa kanya. Pagkagising niya, say hi. Yun nga, 1 month siya. Actually, ginoke time ko na lang din siya kanina sa Comsec ng FB post kanina na parang, di ba pinakita, segue ko na para mamaya na may magiging topic. Yung pinakita na inaagaw na ni Perena yung brilyante ng apoy kay Olgana. Tapos tinanong ko, nangyari na po ba to sa episode ng Friday? Tapos ang sagot ko na lang is, nasa abangan yan. So baka next month pa yan mangyari. Kasi mag-ano pa tayo. Magpa-flashback tayo ng Devas arc. Paano yung So, reaction? parang susumbahin, no? Parang kalahati na ng show. Episode Kasi kung 45 na. week 9, di ba 45, tapos 1 month is like 20 episodes.
Punta tayo, So, mag-open discussion tayo after that. Malapit na tayo na makapos. Tapusin na natin. Kundi na lang din siya. kalahati ng show is so far is paghanap ng Kitera, which is Hindi a pa lot. naman yata ka A lot of nangalahati time. yung show, pero substantial na yung number of I episodes. mean, kalahati ng total episodes. Kasi kung 45 episodes na Total tayo, na presented na. diba? Kalahati o parang 1 month to. Anyway, So, yun. matagal nga siya. Yung And, rule nung owning ng Brillante, para medyo, hindi ko sure kung paano ko siya i-justify na no, nagagawang agawin siya ngayon ni Perena kay Olga. ang take ko naman dyan, kasi sa finale ng 2016, Hmm. nagawa rin siya ni Ariana, Ni Ariana um, kay Hagorn. kay Harvard. So, pinabalik niya sa tunay na may-ari daw. So, syempre, solely amihan yun. So, walang So, finders bumalik. keepers. Nagdepende sa loyalty ng Brillante. Bakit may loyalty yung Brillante? Ewan ko nga eh, bakit? Hindi ko nga alam eh. Kasi pero, nangyari siya sa May 2016. So, favoritism sila, ganun. anin ko na lang siya dahil totoo, nangyari siya sa 2016. Pero yung for me, it doesn't make much sense yung kay Metena since parang It would make sense na yung kay Mitena kasi parang nag-release na sila ng ng power set ng Esperanto na sa one bagay, of the powers ng Esperanto kanyang is kaya niyang mag-absorb. humigop ng Brillante. Pero Ah, sige, since nabanggit mo nga na nagawa siya ni Ariana noong 2016 sa finale nung Encantadia that time. Pero closed yun, close interaction. Tama ba? Kasi parang saksak siya yata that time ni Hagorn, si Ariana that time. Nakaluhod si Ariana nun, 'di ba? Hindi ko sure kung tama yung pagkakaalala ko sa scene. Pero yep. nakatayo si Hagorn that time. Nakaluhod si Ariana. Ayoko mag-paint ng picture na ang weird say. Isip ako kung paano ko na lang i-discuss na mas maganda. Basta ang scenario that time was magkalapit sila. Magkaharap sila ni this time kasi ang layo. And nakikita mo talaga yung brilyante na lumalayo kay Olgana and lumalapit kay Perena. And para siya nagtatawag ng puppy. Inuutos sa kitang bumalik sa tunay mong tagapangalan. Yeah. Parang come baby. I think visually it looks good yung Oo, pag oo naman. Na-achieve naman niya visually yung gusto nilang at least ma-achieve that time. maganda and props to the CGI team for that. Pero yung kay Ariana kasi inutusan niya rin. So parang bumalik ka sa tuloy mong tagapangalaga. So for me is similar in a sense kung uutusan niya yung brilyante na umalis at pumunta sa tunay na may-ari. Parang ganun. It makes sense for me kung ganun din yung circumstances niya. Ayan, may comment si Jacobs. Go. Nagawa rin daw ni Cassiopeia twice yun. First is nung nakawala siya sa panganib ni Abria. Pagsanib. Pagsanib ni Abria. Nang nag-agawan sila ng brilyante sa camera ng mga brilyante. Yan. And second is kinuha niya yung brilyante ng lupa kay Abria. Yung kukunin niya sana sila Aspal. 2016 sa 2016 to. during Eteria arc. So Pero I think mas siya? maganda Established lore yun na pwedeng nangyayari pabalikin. talaga siya. Especially sorry, Cassandra. Kung si Cassiopeia ang mag-uutos, talagang baka mas malakas ang hatak. And naalala ko yung nangyari kay Evra, yung kinuha niya yung brilyante ng lupa. It is, Yun yung fake, di I ba? think, Bukod no, pa ba yun? iba pa yung fake. Okay. Ito, totoo na siya. Kasi binigay niya kay Danaya afterwards. Kinuha niya yun. I think that was the most, at least visually, parang intense siya tingnan. Parang may actual na, may stakes talaga siya. Feel mo yung stakes niya. And mystery pa nung una kung alin yung nakuha niya. Kasi parang gusto niya kunin lahat. Gusto kunin ni Mm. Cassiopeia lahat. Pero isa nakuha niya, yung kay Danaya lang. Yung sa lupa lang. Ayan, exact words daw, sabi ni Jacobs is, bumalik kayo sa akin, mga brilyante, mga nang mula kay Emre. Aking mga brilyante. Ayan. Hindi pa niya nakuha lahat. Siguro malakas na talaga si Abria, kaya Mm. hindi nakuha. Pero visually, I think maganda rin yung part. Kahit na hindi pa ganun ka-advance yung CGI, kasi may intense yung moment. Tapos mystery, may konting mystery kung nagawa ba niya or not. So, I think established lore naman siya. And I think So maganda lang na this seemingly, time. ano siya?
Well, aside from, parang counter siya nung paghihigop ng Esperanto ng Brillante. Established siya na pwede rin siyang kunin nung favored keeper nung gem. I think so. I think so. Baka may allegiance din sila. Which, yun nga. Maybe questionable yan sa people na Oo, don't kasi ang think na dapat subjective may... niya, yeah. Na parang, well, since meron namang, yun medyo, di siya, I don't know, 'di ba? Hindi mo kung may din allegiance man na ma-justify. sila. Charot. Kung may, true, mahirap Nahihirapan eh, ka, 'di no? ba? Kasi parang may mga contradicting nga na parts na, especially kung meron naman silang sariling will, mga kambaldiwa, di ba? Parang sila yung embodiment ng personality ng bawat Oo, pero kung brilyante. meron pala silang ganun, bakit kailangan lang Yan sila. magmakaawa yung ano, yung Kailang utusan talaga. oo, kailangan hindi Kasi kailangan parang nung, magmakaawa or kailangan utusan, kailangan i-verbalize yung pagsamo na bumalik sila doon sa ano, sa pangangalaga nila. yeah. And ito may comment din si Kobe. Tsaka hindi na rin ganun kabago ang na may chosen or favored keeper ang mga brilyante since yung sigils ng brilyante din ang namimili ng supposedly next keepers nila. Siguro what's questionable is what makes them loyal sa mga nagnakaw sa kanila. Parang ano, yun, ang subjective, tapos another ang convenient niya para sa writer din. Na parang sige para magkaroon tayo ng ganitong plot is favoring si Brillante ngayon dun sa nagnakaw sa kanya or sa current keeper na antagonist, 'di ba? Then later on, papanig din pala yung ano, yung Brillante dun sa bida. Siguro kailangan talaga yung establishing rule na meron talaga silang favored pero talagang kasama sila sa bagong tagapangalaga kung ibibigay. Like physically ibibigay nung current na tagapangalaga sa iba. Like sinuko binigay ni Pirena kay Hagon. So walang choice yung pilyante ng apoy kundi sumunod kasi yung favor niya mismo yung nagbigay, di ba? Pero kung utusan ni Pirena, bumalik, possible na makuha pa rin. So parang sana may ganong establishing rules tapos siguro higher in that rule is yung Esperanto since meron siyang innate power na kahit ayaw man ng brilyante, susunod talaga. Ah, yun Siguro, nga. maybe like a hierarchy sana. Like So a parang solid ano, one. sa sakali man, ang nagharap is si Mitena and si Perena. And nilabas kasi nangyari na ito, di ba? Nilabas na ni Yeah. Mitena yung Brillante sa harap din ni Perena. Kung sakali ba that time na sinabi ni Perena yun na bumalik ka sa akin, babalik ba yung Brillante sa kanya? I don't know. Parang, I mean, I don't think so. Kasi, yun nga, ang feeling ko sa hierarchy ng power na yun is nasa taas yung Esperanto. Tapos, susunod lang yung loyalty. Kasi even nung moment na yun, sinasabi ni Pirena, huwag ka sumunod. Huwag kang Mm. alis sa akin. Brilyante ko. Ganun. Diba? Yung una, Lagi ganun yung siyang words. instruction talaga. Yeah. Mauna talaga yung Esperanto. Tapos, sunod yung loyalty. Tapos, yeah, I think, yun nga, sabi nga ni Kobe, I think as long as may Esperanto si Metena, Hindi hindi talaga, makakawala. yeah. Hmm. So, ayun Although lang. hindi pa naman natin din sure kung nakuha din ni Perena yung Brillante. Although yun kasi yung Pero, ini-establish nung shot. Wow, yung and smile talaga niya. Yung as we smile know ni, naman, ni Dij dun sa... as we know naman sa mga teaser, di ba? Naka-armor si Perena sa mundo ng tao. So, we know it's gonna happen eventually. Okay. I just don't know how to feel dun sa lore na yun. Na parang, may favored na keeper yung Brilliant. Kasi parang it negates na lang din na nagkaroon pa siya ng parang ng ano pang reason behind na napagpapasapasahan yung Brillante. Yeah, Kung meron pala pag-agaw-agawan siyang siya. pini-favor na keeper. Yeah. Anyway, kasi personally, if ako masusunod talagang babawasan ko yung role ng Brillante sa story. Kasi masyado siyang powerful.
Hindi I na nga would, eh. Powerful pa ba siya nga right now? Hindi na nga. dahil Parang saan? dinepower na nga nila dahil sa Esperanto. Mm. I mean, Parang yeah, parang powerful siya naging ano na pero lang siya. Sub-category ng power set sa Enka. pero ayun nga, parang for me kasi Tapos, mas maganda i-highlight yung innate strengths ng mga yes, characters. ipapasok ko Mga na din reasons yung bakit. binanggit ni Miss Suzy nga na may panibagong parang source of power na i-introduce na mas powerful or kasing powerful na mga brilyante. May nag-comment dun, parang si Mr. Tristan Talks yata yun na account sa IG. Tinanong niya kung kasi sino yung original supposedly na actor. Okay. And hindi siya sinagot naman siya ni Sir Noel pero hindi niya sinabi kung sino. So, ang sabi niya na invoke my right to remain silent. Actually, So, ginudge ko siya sa body pero same pose lang sila pero hindi sila parang same features ng katawan dun sa okay. mismong photo. Kasi may photo na ganito si Derek Monasterio during Mulawin versus Ravenna Ah, na ano din siya half naked sa upper body tapos yung form ng arms niya is ganito din similar. so, possible na meron talagang ibang dapat na gaganap. Yung agawa naman ng 2016, I think that's a really good implementation. Kasi wala siyang armor, tapos tela lang, tapos ang daming Janine Gutierrez kasi crystals. yun. Kung ikaw naman si Janine Gutierrez, 'di ba? Tapos pagsusuotin ka ng costume na papayag ka ba? Sana lang mas feel ko yung pagiging spirit guide nila. Ah, ayun lang, I think. Pero siguro, not sure din talaga how I feel about the implementation, character design. Kasi parang si Elipado lang yung feeling ko medyo malapit sa elemental being na design eh. Kasi meron siyang wake up sa mata, tapos yung kamay niya is like pula yung braso, saka yung kamay niya. So parang feel mo na medyo iba siya, hindi siya Encantado lang. Whereas si Avilan parang Mulawin lang, tapos Saria and Agua para lang silang mga Encantada. So ayun lang naman yung idea ko to. Pero overall okay naman yung design. 'Di ba hanggang ngayon wala pa rin si Matt? Gigil ako diyan. Ano oras na ba? Tulog na to, tsare. Mostly si Perena lang naman yung invested ako. Um, Uy! Sige, di ba? right now, kasi parang sa kanya yung may story na parang aabangan mo. Kasi ang ganda ng fight scenes niya. As in, parang especially sa mundo ng tao, ang ganda ng fight scenes na super, alam mo yun, talagang they took time to show yung weight ng punches, Tsaka yung yung, backflip niya, si Glyza talaga siya, no? I think so, yung Kasi parang may stills na na kita talaga na si Glyza yung nakabaliktad, nakabalentong doon yeah, sa scene. parang super ganda ng fight scene sa mundo ng tao. Pero pagdating sa Encantadia, medyo hindi siya kasing impactful ng fight scene sa nila Terra at saka nila Perena. Hindi ako masyadong satisfied sa fight scenes ni Adamus as during Ayun his sa gladiator. sa Parang yung first Gladiator one pa. lang yung maganda. Nag-comment si Rastro. Actually, M daw pala. Pwede natin siyang tawagin M, sabi ni Rastro kanina. So, pinost daw ni Glyza, I assume, yung rehearsal nung fight scene, yung fight choreography. Highlight ko na lang din. Ang ganda nung scene ni Veshdita. Actually, parang doon ko nga na-appreciate sa scene na yun yung individual quirks Ng weapons. ng mga ayan sila mga weapons nila. Kasi yung weapon ni Vegeta hindi masyado na-highlight Hmm. sa Encantadia scenes. Ngayon pa lang. Even si Olga na parang ngayon mo na makita na maganda talaga Nag-sword yung fight. fight scenes. Kasi parang ang ginamit niya ni Olgana before was bow and arrow. Bow and arrow, yeah. Sana So hindi yung siya face pa talaga, like, pag ano nung mukha niya sa camera, may gigil. face, face card, face card ang wish dita. Tsaka yung hair, talaga, Ang ganda, oh. bagong Parang, rebond. ano bang pupuntahan ito? Laban ba? O Shampoo ibang lang slay to, ata no? gagawin. Parang Ibang slay ang parang gagawin shampoo niya. commercial. Siya po commercial. Buti nga, actually, isang one thing na I'm thankful for is hindi
hindi nituluyan si Dina. Kasi pinakita na sa Actually. teaser yun, di ba? Parang akala ko yun talaga yung Pero meron pa ba final siyang days niya. death scene aside from this one? Wala. Wala namang pinakita sa teasers. Yun lang yung Yun lang talaga, talaga nasaksak nasaksak siya. siya. Same one sa teaser. Buti na lang din. Inisip ko na lang, sa dami nung nasaksak nila, naubos na yung lace nung lason dun sa Bagay, oh. sa weapons nila. Kasi kung lace na ng lason yung mga weapons nila, di ba natamaan ni Wish dito si ano eh, Si si Terra Terra, eh. o nga, Diba? sa Kung throat, doon di pa ba? lang sana. Doon pa lang. Wala na. Pwede niyo to isama, pwede rin hindi naman. Para sa inyo, kamusta yung pacing ng show? Comparing yung episode 45 ng Encantadia 2016, parang ang dami nang nangyari in between that time. Like na-establish na naging queen si Amihan, napatalsik na ni Pere na si Danaya sa mundo ng tao. Tapos comparing lang sa events ngayon sa Sangre, even sa mundo ng tao, alam naman natin maraming focus sa mundo ng tao, pero sa mundo ng tao, yung storya is medyo mabagal din yung usad. So parang yun lang yung naging ano ko in comparing lang, especially rin sa than sa pacing kasi yung characters ng 2016 sa kung paano sila hinandle, and then kung ngayon kung paano hinahandle yung characters ng Sangre. Kasi parehas naman yung show na ang dami nilang different characters tsaka side characters na kwento yung storya. Pero parang up until now sa Sangre, hindi pa rin ganun ka-fleshed out yung kung ano yung motivations, ano yung mga gustong gawin ng mga side characters. Parang for example nila siguro si Hitano. Parang si Hitano nun medyo minor antagonist siya dun sa storya. Pero comparing dun sa mga antagonist ngayon kila Olgana, Zaur, kay Ednu, parang hindi same yung level ng paghawak doon sa characters na hanggang ngayon parang alam niyo yung gusto mong mag-root sa mga bagong sangre pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa storya nila outside of Terra. So alam mo yun, yung kinakataka ko nga dun kasi akala ko ba this is for the continuation tapos gusto nating i-move yung story pero parang 45 episodes in, hindi pa rin, wala pa rin gumagalaw sa characters. So wala rin gumagalaw sa storya. Parang yun yung gusto kong i-bring up. Hindi ko lang masabi na siguro parang hindi siya kasi consistent din. At the same time, bukod sa hindi siya mabilis, ay, mabagal siya compared sa 2016, hindi na siya consistent with its own self. Pero yun nga, I agree, super bagal ng mga pangyayari compared sa 2016 na mabilis talaga siya. Whereas with Sangre, parang dalawa pa lang. Parang yung Great War pa lang, tapos si Terra, which is yung kay Terra hindi pa nga fully developed yung story niya. So, I agree, parang medyo mabagal siya compared sa pacing ng 2016. And I'm not sure if it's intentional. Sana nag sana yun yung isa sa mga bagay na minadali na ng konti, yung growth niya as a person. Kasi hindi naman kailangang ipakita ng ilang multiple scenes na mabait siya, na she cares for a lot of people. That could have been a couple of moments na um, pinapakita lang kung gaano siya kabait. Diba? Hindi naman kailangan na buong childhood niya makikita natin. Especially since during her childhood, wala naman siya nangyari sa Encantadia. So, and I'm still a little bit bitter dun sa amnesia arc ni Adamus na wala talaga nangyari. Diba? Parang ang useless nung part na yun. Just to palang sabihin na palang mapigilan siya na may gawin for ilang years. Kasi for me personally, if I would start the show, I would prefer na mag-start siya sa peak na ni Terra. Kumbaga, personally, if yung pilot episode is up to me, hindi ako mag-start sa apat na sangre. I mean, it's a really good fan service. Nakita natin yung apat na sangre tapos pinakita yung Encantadia. Pero I feel like it set the wrong expectation sa mga viewers. Kasi yun yung first episode tapos syempre yun yung expect ng mga tao.
I would have reframed yung pilot as first scene is fight scene ni Terra sa mga kontrabida niya. That would have been a good starting point. Tapos tsaka lang sa second episode, mag-flashback ng konti sa simula ng buhay ni Terra. Sana talagang nag-commit sila sa superhero theme, sa superhero idea. Kasi right now, hindi ko feel yung superhero na part. Kahit na may powers siya, hindi ko masabing superhero kasi hindi naman super yung feat niya. Parang kayang gawin ng regular human being. Yung mga nagagawa niya so far. Yeah, how about you, Admin MB? What do you think? Ay, hindi nasagot ko Di ba na pag- kanina. Hindi ko nasasagutin yun. Charot na. Attitude. Meron naman. Meron silang gustong kasing ikwento eh. It's just that yung na-establish kasi nilang way of storytelling noong 2005, 2016 is very rich in nung mythos, nung very rich in terms of story arcs and plots. Hindi ko naman sa hindi sa tawag dito, hindi sa in-endorse ko na wag na panoorin. It's just that ang hirap na kasi i-watch in a perspective na gusto mo kasi yung franchise, gusto mo yung mahal mo yung mga characters, mahal mo yung lore mismo. As a lore purist, charot. Ano? Kasi up to this point, hindi ko pa rin makita kasi yung reason behind bakit kailangan nasa mundo ng mga tao sila. Pwede namang si Terra lumaki sa ibang tribe, lumaki sa ibang kingdom, ninakaw siya ng ibang king, ganyan. And pinalaki siya sa society na malayong malayo sa Lireo na progressive. Yung mundo ng mga tao can be tackled kasi sa ibang show, not necessarily for Enka. Hindi naman sa sinasabi ko na parang hindi nila na project na yung programming nila. Pero kasi yun yung point, hindi nila kailangang ikwento yung kwento ni Terra sa mundo ng mga tao. Dahil meron namang ibang show na pwedeng magtackle. Kung ang reason behind it is para imulat yung mga bata, hindi nila yun, for me hindi nila yun na ipe-present ng tama for a younger generation. Kung gusto nyo ng realistic take ng mundo ng mga tao, hindi ganito yung realistic take. Hindi. Kasi kung sakaling gusto ko palang manood ng crime, kineso na ganyan. Hindi Encantadia panonoorin ko. Bakit ako mag-aaksaya ng panahon manonood ng Encantadia na hindi alam ko namang hindi yun yung ipapakita sa akin. It could work naman yung mundo ng tao, if I actually cared para sa mga characters ng mundo ng tao. Sabihin na nating si Mona tsaka si Lolo Javier. Like, props dun sa actors and actress kasi magaling naman sila umacting. Parang I don't care enough about them as characters. Kaya pag nung time na pinapanood ko yun sa mundo ng tao, parang nababagalan nga ako. And siguro mas yun nga ma-alleviate yung concern na yun kung if I cared more about them, di ba? Like parang ganun na nga rin yung nangyayari sa mundo ng Encantadia naman na characters na at this point, I still don't care about them this many episodes in. Pero yun nga, just to reiterate din, si Terra din naman, based naman dun sa parang abangan teaser yata na nirelease nila kanina. Kung makakabalik pa daw ba siya ng mundo ng mga tao. Ay, te, wag ka nang bumalik. Nanggigigil ako sa'yo. Bakit ka pa babalik? Isama mo na lang sila doon. Doon na kayong tatlo. Hindi para problemahin mo pa yung mortal version. Sana na nga lang rin mas na-involve pa yung folklore creatures ng Philippines sa story outside sa kung paano sila ginagamit ngayon. Para kahit papaano, nandun pa rin yung aspect ng fantasy. Feeling ko, feeling ko talagang may kulang lang sa execution. Kasi, or maybe writing na rin. Kasi, sana yung mas supernatural yung threat. Kumbaga, hindi siya yung typical na teleserye threat lang. Para kasi hinahanapan ko ng reason. Parang kasi naisip ko. Parang disjointed yung mga scene. Supposedly may flow yung story. Pero parang hindi ko maramdaman na nagfo-flow yung story ng tama. Naka-affect siguro na naka-canned na yung show.
Pero siguro hindi siya magkakaroon ng ganong disjointed feeling kung hindi siya canned episodes, hindi siya canned series. Disjointed na example na maiisip ko is yung episode na tinanggalan ni Mitena ng powers Yung na dalawa. magiging yung dalawa, and then yung sumunod na scene na nasa kulungan na sila. Kasi yung parang conversation nila the episode before, naging repetitive lang na napag-usapan nyo na to, nasabi mo na sa kanila to before. Ang mockery na niya, sobra. Oo, tapos sasabihin mo na naman ulit na parang, pero yung execution kasi nung scene na yun is parang first time nilang Ah, pag-usapan yung bagay na yun. So parang medyo deja vu like yung experience kasi hindi parang di ba na pag-usapan nyo na to nangyari na before. to before. Oo. Tingin ko naman, okay lang na canned na siya. Tapos na yung Nothing script, against naman din. Yung yung nakulat continuity ang dapat sequence. maayos. Tama, continuity pa. Oo. Kung sakali ba na magkakaroon pa ng another story to tell, may tatanggap pa kaya na writer? Ako kasi parang hesitant ako. Parang baka yung mga writer matatakot na silang tanggapin yung show na kasi syempre actually ang swerte nga ni Miss Onay Sales ngayon na siya yung writer. 'Di ba parang siya yung pinaka-head writer ngayon, 'di ba? Kasi si Miss Suzy kasi is more on creative head na lang ba siya? Pero hindi na Creative siya yung concept. mismong writer. Parang ang nangyayari is nasa-save si Miss Onay from the from the Nasasalo fandom. ni Sinasalo ni Miss everyone. Suzy. Kasi inisip ko, ano kaya reaction ni Miss Onay kung sa kanya nakadirect yung lahat ng criticism? Kasi kung Mm-mm. kakayanin, kaya niya. Kaya okay Eh, na rin na si Miss Suzy yung pumafront. o yun nga kasi si Ether, si Suzette din naman yung humaharap sa mga fans kaya Oo. sana naman kahit paano may piece of mind si Miss Onay. Pero sana matuto rin siya dun sa mga magiging criticism ng mga Oo, fans. naman. Well, kasi ano naman siya eh. Although some criticism kasi is very harsh na lang din talaga. Pero you really have to read behind that harsh criticism na may pinanggagalingan yung criticism na yun. May pinaguhugutan siya. And hindi siya for the sake of hateful lang, hateful thoughts. So sabi naman ni Matt, ang reason naman, ang take naman niya. Tingin naman daw niya, meron pa ring tatanggap. Kasi maganda pa ring siya, parang maganda pa rin sa resume yung nakapagsulat ka for N ka na ganito kalaking franchise. And lalo kung maganda yung reception ng sinulat mo. Maganda yung naisulat mo for the sequel na magagawa. Then additionally, ano pa ba yung mga na-raise sa question that time? Yung kasi dito nabanggit yata, hindi ko sure kung nabanggit siya or na-emphasize masyado. Yung kay Lira, kahit na yun nga, si Emre yung bumuhay sa kanya twice na kinalit niya yung isang Encantado na parang mas okay daw yung Diyos sa mortal world, Biglang, for some reason, binibida ni Lyra yung god niya, di ba? 'di ba? For some reason. Bigla na lang, ang Eh super parang na, hindi naman na-establish yun ng 2016. yeah, na hindi naman siya as in pro-Christian and anti-Emre, di ba? Parang, even though Christian girl siya, nirespect niya si Emre noong 2016. And for some reason, bigla na lang siyang nag-switch for no established reason. Ito yung reason bakit ako naiinis kasi parang nami-mirror niya yung nangyari sa siguro konting history na lang, yung mga nangyari sa mga gods natin sa Philippines pre-colonial times na yung mga diwata are considered gods. Si Apong Sinukuan, na-reduce siya into Mariang Sinukuan. Parang naging diwata lang siya of the mountain. So parang nangyari, no, yung mga Christians, which is what they do everywhere bukod sa Pilipinas. So, nireduce nila yung mga gods. Parang nangyayari ngayon, ganun din. Hindi God si Emre kasi may greater God. So, parang ayokong yung idea na yun na i-reduce yung authority ni Emre in favor of the Abrahamic God kasi it mirrors what actually happened for us sa Pilipinas. For me, the idea na he's greater than Emre is or any of the gods natin sa Pilipinas is just completely wrong. Pero huwag na sana nilang idalhin sa media natin wherein dapat ang front and center is yung culture natin as Filipinos. So ayun, doon ako medyo nainis ako.
dami kong gustong sabihin dahil doon. Pero yun na siguro yung piece ko about that. Para sa akin naman, parang tingin ko naman they can coexist. Tapos parang feel ko nga mas astig para sa character ni Lyra kung nagdadasal siya kay Emre, tapos nagdadasal din siya doon sa Diyos na mundo ng tao. Eh, di parang di ba? Parang mas astig pa kung gano'n. Pero yun nga yung idea na pinagbabangga pa yung dalawa na dapat mas may malakas na gano'n. Anyway, let's all welcome the late. Hours late. 3 hours late. May gusto pala akong yung kaninang gusto ko i-interject. Kasi since nandito na rin si Mati, baka gusto ko makuha yung reaction. Yung merch na binarel nila Miss Sherry Chingsi. What's your take? Care of our very own sponsor of the Zoom Pro right now. Gusto ko yan. Gusto yung mga ganyan, yung mga may nangyayari sa fandom na may domino effect and then meron tayong parang nadodraw na conclusion. Alam mo, ito yung iuuna ko sa cut. Ito yung uuna kong part dun sa sa i-upload. Yung sa mga preview, Uh, gano'n. Aware naman kasi tayo sa ganun di ba, na yung legalities and the concept of intellectual property. I admire the audacity to call out the efforts of the fans to create their own merch and whose outsource it. audacity? Ha? Whose audacity? Of the production and the IP owners, which is GMA. Hindi, I mean, for them to call it out, I admire the audacity to target the efforts of the fans to reach out to, custom toy creators. Yung backdrop natin is there's a lack of decent merch and collectibles for Encantadia as an IP in general. So, When you say decent, what do you mean? For the decent as in gatong? comparable dun sa nire-request ng fans because hindi naman magre-request ng ganun to begin with if yung demand is na-address siya ng producers itself or the IP owner in itself, di ba? It would be, at least for me, it would be more meaningful to call that out if there's competition to begin with. Kaya lang naman din nag-request ng ganun or nagpapa-create ng ganun is there's really a lack of, yun nga, for example, kay Miten na, di ba? I myself, hindi ako bumili ng tote bag. So, Obvious naman na maraming bibili, di ba? Ano bang hinihintay nila for that para mangyari? Especially since yung fandom nila, parang hindi sila aware sa fandom nila kung ano yung hinihingi ng fandom nila. Especially since yung mga pinapanood natin, and even sila mismo na gumagawa ng show, aminado sila na yung 2005 is very heavily inspired sa Lord of the Rings. Tapos Game of Thrones yung inspiration ng 2016. Parang yung mga ganun kasi ng fans, they look for certain type of merch. Di ba? So kung ganun yung positioning nila sa Encantadia, bakit hindi nila kumaga yung supplementary material sana ano rin, kumaga inline din sa mga inspiration nila. So yung mga type of merch, I mean, it doesn't have to be Funko Pop. Like, if we're gonna do a type of merch na figures, pwedeng gumawa sila ng completely original if that's possible. Anong reception sa'yo? Anong naging reaction mo? saan? Dun sa whole scene na, para hindi na lang particular dun sa mismong term na Aquabash. Sa Saan? bagong So, lagusan, sa... pero para kasing yan, for example, yung lagusan sa Adamia, parang convenient na lang for them to create that. Wala man lang planting of seeds way before the series started for it to make sense. And then, pero do you share that same observation na yung parang sequence of events or yung plot may problem, tapos solution, problem, solution, problem, solution. Tapos parang wala siyang overarching na cycles. Parang naging sequence of events na lang yung show. Sequence of multiple events. Tapos wala siyang, kumbaga, huwag mo nang asahan na babalikan pa yung nangyari na yun in the future episodes kasi tapos na siya. Hindi na nila babalikan talaga. Kaya yung sabi ko, parang invest ako dun sa bantay ng Lagusan. Aquabesh.
Ako, Resh, na parang naisip ko agad, what if merong ah, tribe or kingdom underwater na sila yung bantay nung ano. Hindi ko na lang talaga inisip na mangyayari yun. Talaga expect ko na Yan dun na. lang siya tapos na. Parang naging cause and effect, parang breakdown of events yung nangyayari. But at the same time, there's that feeling na dragged siya. Kasi nga wala tayo yung parang anchor na meron ka pa rin dapat ina-aspire na mangyari. Di ba? Parang in the middle of the show or at least at this point na nakaka 45 episodes na tayo na parang if you ask me, ano ba yung overall message nung episode or yung episodes 1 to 45? Kasi yung Finding Terra, it's something na nangyari na nung 2016. So, siguro for the first timers na nanonood ng show, that's something that's remarkable or the overarching, alam mo yun, arc. But for the existing fans, it doesn't bear weight kasi nangyari na siya. So parang yun. And I vividly remember nung 2005, meron akong conversation with one of my classmates. Pag may pinanood ka na episode the night before, pag-uusapan siya sa classroom. Ganun ba sa inyo? I'm assuming ganun. Kasi ang daming ganung stories. So I remember, meron talagang conversation. Ako na nag-initiate na. Sabi ko, grabe yung Encantadia, no? Parang, hindi siya yung, parang, ito pa lang yung show ngayon na, pag pinapanood mo siya, may feeling ka na sinulat muna siya ng buo, yung kwento, tapos nare-reveal yung lahat ng supposedly na mare-reveal to build to the finale every week. Parang ganun, amaze ako sa ganung part ng Encantadia na nagpa-plan sila ng seeds talaga every week, ganyan. And then, 2 months, 3 months from now, it will make sense bakit nangyari yung ganung bagay. Which is parang ngayon, I don't see it at all. Kasi, yun nga, parang wala siyang overarching plot so far, yung 1 to 45. So, thank you for everyone na nag-join. Special thanks to Rastro. And for our guest speaker, Kofi. And also for joining here, si J-Cuts. For everyone watching, thank you so much. I hope you like this new format. And Abisal Eshma for watching. Bye guys. Sabi sa Rashma. Bye guys. Bye guys! Bye guys.